Si Del, isang survivor, ay pumasok sa isang abandonadong bahay upang kumuha ng baterya, pagkain, at iba pang gamit. Bumalik siya sa isang paaralan na ginawa niyang pansamantalang tirahan at minarkahan sa mapa ang mga bahay na kanyang sinalakay. Dumating si Del sa isa pang bahay at nadiskubre ang isang labi. Ninakawan niya ito at binalot ng kumot. Kinuha ni Del ang mga larawan ng pamilya mula sa mga frame at nag-spray ng sa driveway. Inilagay niya ang mga labi sa kanyang trunk at inilibing sa isang bukas na parang. Tinapos ni Del ang kanyang araw sa pamamagitan ng hapunan at panonood ng pelikula habang nasa kama. Nagising si Del ng bigla dahil sa isang pagsabog. Nakita niyang may mga paputok sa langit at nag-isip kung sino ang may gawa nito. Kinabukasan, lumabas siya upang hanapin ang kotse na may tumutunog na alarm. Natagpuan niya ang isang kotse na bumangga sa bangkita, malapit sa mga bahay na nalusab na niya. Sa loob ng kotse, nakita ni Del ang isang walang malay na babae sa upuan ng driver. Nagising ang babaeng blonde, na si Grace, sa isang kama na may benda sa ulo. Tumayo siya upang magsuka, saka tiningnan ang kanyang paligid. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit hindi ito gumagalaw. Pinukpok niya ito at humingi ng tulong. Tinanong siya ni Del kung may iba pang nakaligtas. Sabi ni Grace, wala na. Kaya't nagtaka si Del kung bakit buhay pa siya. Ibinalik ni Grace ang tanong sa kanya, pero hindi siya sumagot. Tinanong ni Del kung bakit siya may armas, at sinabi ni Grace na nahanap lang niya ito at nag-aalala siyang baka maging zombie ang mga patay. Sinubukan ni Grace na lumabas at sinabing kailangan niyang gumamit ng banyo. Sinabihan siya ni Del na magbilang paatras mula 100 hanggang mabuksan niya ang pinto. Ipinaalam niya na may nakahandang kotse sa labas para makaalis siya at ipagpatuloy ang ginagawa niya. Inutusan siya ni Del na lumayo sa pinto at binuksan ito. Nagsimulang magbilang si Grace, pero hindi niya sinunod ang utos ni Del at binuksan ang pinto. Lumabas si Del ng bahay at sinundan siya ni Grace. Tinanong niya kung tungkol saan ang amoy at mga labi, at sinabi ni Del na inayos na niya ito. Iniabot ni Del ang susi at lumakad palayo. Sinundan siya ni Grace at sinabing gusto niyang manatili. Hindi siya makapaniwalang okay lang kay Del na tuluyang mawala ang sangkatauhan. Binasbasan lang siya ni Del ng good luck at iniwan siyang mag-isa. Tumanggi si Grace na umalis at nanatili kay Del. Habang naghahapunan, nag-isip si Grace kung ano ang maaaring naging sanhi ng katapusan ng mundo, pero hindi interesado si Del. Tinanong ni Grace si Del tungkol sa naging buhay niya sa gitna ng sakuna. Sinabi niya na nangyari ito habang siya'y natutulog, at dati siyang nagtatrabaho sa aklatan ng paaralan kung saan sila ngayon kumakain. Nagtaka si Grace kung malungkot ba si Del noon bilang librarian, pero napagod na si Del sa sunod-sunod niyang tanong. Itinuring ito ni Grace na hudyat para umalis at pumasok sa kotse habang bumubuhos ang ulan. Nainis siya sa sarili, pero maya-maya ay kumatok si Del sa bintana at tinanong kung saan siya pupunta. Sinabi ni Grace na papunta siya sa Niagara Falls, dahil layunin niyang mabisita ang lahat ng tanyag na lugar. Tinanong niya si Del kung bakit siya nasa labas, at sinabi ni Del na maaari silang magkaroon ng trial period para makita kung magwo-workout sila. Lumabas si Grace sa kotse at formal silang nagpakilala sa isa't isa. Umalis si Del at ngumiti si Grace. Kinabukasan, sinimulan ni Del ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Nakita niyang dumaan sa kalsada ang kotse ni Grace at sinundan ito. Napunta siya sa isang bahay at nakita si Grace na nakaupo sa tabi ng labi sa kama. Sinabi ni Grace na pinuntahan niya ang bahay dahil wala itong marka. Sinabi ni Del na hindi pa niya nalilinis ang buong lugar. Tumayo si Grace at handang tumulong. Ipinaliwanag ni Del na may sariling sistema siya ng paglilinis ng bahay at pag-aasikaso sa mga labi. Nakiusap si Grace na turuan siya, at pumayag si Del. Tinuruan siya ni Del na ang baterya ang pinaka-importanteng makuha sa mga labi. Binigyan niya si Grace ng tela para takpan ang ilong sa mabahong amoy. Nilinisan nila ang refrigerator at inilibing ang babae. Paalis na sana si Del pero pinigilan siya ni Grace, at tinanong kung magbibigay ba siya ng respeto sa yumao. Tinanong ni Del kung nagsalita ba siya kahit isang salita sa lahat ng labi na nakita niya. Sagot ni Grace, hindi, pero humihinga siya ng malalim at humihinto ng 10 segundo tuwing nakakakita siya ng labi. Bumalik si Del sa tabi ng labi, at sabay nilang pinigil ang hininga para magbigay galang. Namili sina Del at Grace ng mga gamit at bumalik sa aklatan. Hindi niya nakita si Del, kaya pumasok siya sa staff-only area. Natagpuan niya ang isang notebook na may mga pangalan at larawan ng isang pamilya. Sa mga drawer ay may mga file ng larawan ng iba't ibang pamilya. Tiningnan niya ang mga ito pero agad na itinago ng marinig ang pagbukas ng mga pinto. Nagbike si Grace sa paligid at tumigil ang kanyang musika. Narinig niya ang isang kiskes mula sa isang bahay at nilapitan ito. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang asong naglalaro ng squeaky toy.
Dinala ni Grace ang aso sa aklatan, at kahit allergic si Del, wala siyang reklamo. Habang nangangisda si Del para sa kanilang pagkain, nagbabasa ng magazine si Grace at pinagmamasdan si Del. Naghapunan sila sa aklatan at nagkwento si Grace tungkol sa goldfish na alaga niya noon. Kinabukasan, nagising si Grace at nagayos ng sarili. Itinaas niya ang kanyang buhok at lumitaw ang isang mahabang peklat sa likod ng kanyang leeg. Pagbalik sa aklatan, nakita niyang sinisira ng aso ang mga pahina ng isang libro. Nag-alok si Del na siya na ang maglalakad sa aso habang naglilinis si Grace, pero kinagat siya ng aso. Nahihirapan si Del sa pagtahi ng kanyang sugat, kaya lumapit si Grace upang tumulong. Inayos ni Grace ang sugat niya, at nagpasalamat si Del. Kinabukasan, ginaisang siya ni Grace upang sabihing nawawala na ang aso. Lumabas sila para hanapin ang aso, ngunit inamin ni Del na pinakawalan niya ito para makaihi. Napakabigat ng atmosfera sa pagitan ni Del at Grace, at halatang malungkot at nagdadalamati si Grace sa pagkawala ng aso. Hinarap niya si Del tungkol sa koleksyon ng mga litrato ng pamilya na nakita niya sa opisina. Sabi ni Grace, hindi naman kilala ni Del ang mga pamilyang iyon at tinitingnan lang niya sila bilang mga bagay. Ibinunyag ni Grace na ang kanyang ama ay isang tanyag na pastor at nawala habang nasa Cavite, habang ang kanyang ina ay nawala habang gumagamit ng workout machine. Lumapit siya kay Del at sinabing may kasama siyang lalaki nang mangyari ang lahat. Umiwas si Del at sinabing masyado siyang uminom. Sagot ni Grace, mayroon siyang lahat habang si Del ay walang-wala. Tumayo siya at inihagis ang mga litrato kay Del bago umalis. Kinabukasan, bumisita si Del sa bahay ni Grace. Natagpuan niya ang maayos na naka-empaking gamit nito, isang aklat mula sa kanyang ina, at isang litrato ng pamilya. Nakita siya ni Grace at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Sabi ni Del, may gusto siyang ipakita. Dinala ni Del si Grace sa isang greenhouse at sinabi na maaari siyang tumulong sa paglilinis ng mga natitirang bahay kung gusto niya. Sama-sama nilang nilinis ang mga bahay at inilibing ang mga labi, sabay silang humihinga ng malalim ng 10 segundo sa bawat isa. Mabilis na lumipas ang mga araw, at karamihan sa mga bahay sa lugar ay nalinas na. Inipit ni Grace ang kanyang buhok at hinaplos ang peklat sa likod ng kanyang leeg. Nang buhadin niya ito, umalis siya. Sa pamamagitan ng walkie-talkie, sinabi ni Grace kay Del na may nakita siyang bahay. Napansin niya ang satellite dish at pumasok sa loob. Nakakita siya ng labi na nakaupo sa mesa at tinakpan niya ang kanyang mukha bago ito lapitan. Dumating si Del at sinabing hindi siya dapat naruroon. Tinanong siya ni Grace kung bakit, at sinabi na wala naman ang bahay sa mapa. Hindi sumagot si Del, at napagtanto ni Grace na iyon ang bahay ni Del. Sinabi ni Grace na maaari nilang linisin ang bahay, ngunit tumanggi si Del. Sa huli, pumayag din ito. Hinayla ni Del ang nakabalot na labi papunta sa hukay. Lumayo si Grace para bigyan siya ng espasyo para magluksa, ngunit pinigilan siya ni Del at magkasabay silang huminga ng malalim. Dumating ang gabi at bumalik sila sa kotse. Sinabi ni Grace kay Del na sasabihin na niya kung saan talaga siya galing. Nag-aatubili si Grace, ngunit siniguro ni Del na maaari siyang magsabi ng kahit ano. Yumuko si Grace at hinalikan siya sa labi. Nagising si Del sa kama ni Grace at narinig ang tawanan ng isang lalaki sa malayo. Naghagilap siya ng sandata at nakakita ng armas. Dahan-dahan siyang bumaba at nakita ang isang lalaki at babae na nagpakilalang sina Patrick at Violet. Inalok nila si Del ng almusal at si Grace ang naghain sa kanya. Habang kumakain, tinanong ni Patrick si Del tungkol sa sarili niya. Ipinakilala ni Del ang sarili at nagtatakang tumingin kay Grace. Tinanong ni Violet ang tungkol sa mga labi, at sinabi ni Del na inilibing niya ang mga ito. Tinanong ni Patrick kung paano niya nakilala ang anak niya, at nagpaalam si Grace na aalis. Inutusan siya ni Patrick na manatili at sinabing mukhang nalilito si Del. Tinanong niya kung bakit hindi nila nabanggit si Del at kung nahihiya ba siya. Ipinakilala ni Grace ang dalawa bilang kanyang mga magulang. Nagsimulang magkwento si Patrick tungkol sa golf at sinabing matutuwa si Del na makilala ang iba pa, lalo pang ikanalito ni Del. Nagtinginan ang mga magulang ni Grace at nagulat na hindi alam ni Del ang tungkol sa iba pa. Nagtangkang magpaalam si Grace para magbanyo, ngunit pinigilan siya ni Patrick. Hindi sila makapaniwalang pinaniwala ni Grace si Del na siya na lang ang natitirang tao sa mundo. Tinanong ni Del kung gaano karami ang mga nakaligtas, at sinabi nila na libo-libo pa. Tumayo si Del para umalis at sinundan siya ni Grace para magpaliwanag. Sumakay si Del sa kotse at ipinaliwanag ni Grace na hindi talaga niya magulang ang dalawa, itinambol lang siya sa kanila nang makarating siya sa California. Nagalit si Del dahil nagsinungaling si Grace tungkol sa kawalan ng ibang survivors. Depensa ni Grace, wala siyang magagawa dahil hindi siya papayagang manatili ni Del kung sinabi niya ang totoo.
Paandar na si Del nang lumabas si Patrick at inutusan si Grace na mag-empake. Nakiusap si Grace kay Del na isama siya, ngunit sinigawan siya ni Del na bitiwan ang manibela. Humandang si Del at sinabi ni Grace na naaawa siya sa kanya. Bumalik si Del sa library at nagsuka. Samantala, nagayos ng gamit si Grace nang pumasok si Violet. Sinabi ni Violet na oras na para bumalik siya sa kanila dahil hindi niya kaya mag-isa. Niyakap niya si Grace at nakiusap na bumalik ito para maging tunay silang pamilya. Dumating si Patrick sa library kung saan nakaupo si Del. Hindi siya pinansin ni Del at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga libro. Inalok ni Patrick si Del na sumama sa kanila dahil kailangan daw nila ang kanyang kakayahan. Wala itong pakialam at pinaalis si Patrick. Nag-iwan si Patrick ng impormasyon sa aklat ni Del kung sakaling magbago ang isip niya. Umalis si Grace kasama ang kanyang peking pamilya at napansin niya ang parehong peklat sa batok ni Violet. Tahimik siyang lumuha, pakiramdam ay wala siyang magawa. Bumisita si Del sa kanyang bahay at nagbato ng mga bato dito sa galit. Bumalik siya sa library at napanaginipan si Grace at isang pelikula. Pinagmasdan ni Del ang mga larawang kinolekta niya at kinausap ang sarili tungkol sa mga taong nasa larawan. Nagmadali siyang hanapin ang aklat na isinulatan ni Patrick. Natagpuan niya ito at nakita ang isang address sa pahina. Umalis si Del para puntahan ang address. Huminto siya nang madaanan ang kalsadang barado ng mga sasakyan. Naglakad siya sa pagitan ng mga ito at nakakita ng ibang sasakyang maaaring magamit. Ilang araw siyang bumiyahe hanggang sa wakas ay makarating siya sa lungsod na may maraming ilaw. Naglibot siya sa lugar at natagpuan ang bahay nina Violet at Patrick. Nakita siya ni Violet mula sa bintana at lumapit. Tiningnan niya si Del ngunit hindi sinabi kay Patrick na naroon siya. Umalis siya at sinabing pupuntahan si Grace, at iniutos ni Patrick na tingnan niya ang sensor sa kanyang sentido. Bumalik si Del sa kotse at naghintay na patayin ang mga ilaw ng bahay. Kinuha niya ang armas at tahimik na pumasok. Natagpuan niya ang silid ni Grace at nakita itong nakahiga, maraming cable ang nakakabit sa katawan at may benda sa ulo. Tinawag siya ni Del at pumihit ang katawan ni Grace. Nakita niya ang pasa at tinahi ang sugat sa batok nito. Humingi ng tawad si Del, at tumingin sa kanya si Grace. Tinanggal ni Del ang mga cable at lumabas sila papunta sa sala. Sinalubong sila ni Patrick at sinabing kailangan ni Grace na magpahinga. Inutusan niyang ibalik si Grace sa kama para makapag-usap sila. Tinanong ni Del kung ano ang ginagawa nila kay Grace. Ipinaliwanag ni Patrick na ang makina ay nag-aalis ng mga negatibong emosyon sa isang tao. Naniniwala siyang walang sino man ang dapat mabuhay sa lungkot at pagdadalamati, kaya gumawa sila ng paraan para malimutan ito. Katulad ng paglilinis ni Del sa kanyang bayan, sabi ni Patrick, nililinis din nila ang isip ng mga tao para hindi na maalala ang nakaraan. Bago pa makapagsalita pa si Patrick, kinuha ni Grace ang armas at pinaputukan siya. Pumasok si Violet at tiningnan ang labi. Sinabi niyang dati rin siyang may anak, at binanggit na may Windex bago umalis. Umalis si Del at Grace sa lugar na iyon, dala ang bago niyang goldfish. Nadaanan nila ang mga taong kumikilos na parang mga karakter sa The Sims. Sa daan, humingi ng tawad si Grace sa pagpapaputok kay Patrick, ngunit alam ni Del na hindi siya talaga nagsisisi. Binuksan ni Del ang bubong ng convertible at nagmaneho sila palayo, masaya na silang dalawa lang ang magkasama. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.